tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding pag-atake ng militar ang muling yumanig sa Timog Lebanon matapos mapatay ang hindi bababa sa 11 katao sa pinakahuling serye ng mga airstrike ng Israel. Ito na ngayon ang itinuturing na pinakamadugong insidente ng karahasan mula nang maipatupad ang kasunduang tigil putukan noong ika-20 ng Hunyo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa muling pagsiklab ng malawakang digmaan sa rehiyon. Ayon sa Ministry ng Kalusugan ng Lebanon at sa opisyal na ahensya ng balita ng Estado, tinamaan ng mga bomba ng Israel ang dalawang magkahiwalay na nayon na nagresulta sa pagkamatay ng mga inosenteng mamamayan. Kabilang sa mga nasawi ang mga sibilyan, partikular na ang mga kababaihan at mga bata na kasalukuyang nagpapahinga sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang marahas na aksyong ito ay mabilis na umani ng pagkondena sa bansa. Sa nayon ng Ansar, isang airstrike ng Israel ang direktang tumama sa isang tirahan na matatagpuan sa gilid ng komunidad. 7 katao ang kumpirmadong namatay sa trahedyang ito, kabilang ang 3 maliliit na bata, habang 2 pa ang nasugatan at kasalukuyang ginagamot. Ang mga labi ng nawasak na bahay ay patunay ng matinding lakas ng pagsabog na nagpabigla sa mga residenteng umaasa sanang ligtas sila sa ilalim ng kasunduan. Samantala, sa ikalawang pag-atake na naganap sa nayon ng Deir al-Zahani, 4 na tao ang nasawi habang 17 naman ang malubhang nasugatan dahil sa mga pagsabog. Ang mga biktima ay agad na isinugod sa mga kalapit na ospital na kasalukuyan ding nahihirapan dahil sa kakulangan ng sapat na supply medikal. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga sugatan ay nagpapakita ng lumalalang krisis sa kalusugan sa timog na bahagi ng bansa. Ang marahas na insidenteng ito ay naganap sa kabila ng opisyal na anunsyo ng Israel at ng pamahalaan ng Lebanon noong ika-26 ng Hunyo hinggil sa isang tinatawag na Framework Agreement. Layunin ng kasunduang ito na maglatag ng malinaw na plano para sa pag-alis ng mga tropang Israeli sa Timog Lebanon kapalit ng tuluyang pagdisarma sa militanteng grupong Hezbollah na sinusuportahan ng Iran. Ang naturang kasunduan ay naglalayong maging daan patungo sa isang permanenteng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa sa hinaharap. Sa kasaysayan ng Israel at Lebanon ay nananatiling opisyal na nasa estado ng digmaan sa loob ng halos 80 taon mula nang itatag ang estado ng Israel. Ang bagong balangkas na ito ay itinuturing sanang isang makasaysayang hakbang upang wakasan ang walang katapusang hidwaan. Gayunpaman, ang grupong Hezbollah ay mariing tumanggi sa anumang direktang pakikipag-usap at hindi kailanman naging opisyal na bahagi ng nasabing kasunduan. Para sa kanilang pamunuan, ang anumang pakikipag-ayos na hindi nagbibigay ng buong garantiya sa soberanya at kaligtasan ng Lebanon ay hindi katanggap-tanggap. Ang kanilang kawalan ng pakikilahok ay nagdudulot ng malaking hamon sa pagpapatupad ng anumang plano para sa kapayapaan. Mariing binatikos ni Punong Ministro Nawaf Salam ng Lebanon ang mga airstrike ng Israel sa timog ng bansa. Ayon sa kanyang opisyal na pahayag, ang mga pag-atake ay naglalayong takutin ang mga mamamayan sa loob mismo ng kanilang mga tahanan at hayagang sumisira sa mga pagsisikap na patatagin ang sitwasyon sa timog. Binigyang diin niya na ang karahasang ito ay walang maidudulot kundi karagdagang pagdurusa sa mga sibilyan. Sa kanyang opisyal na pahayag sa platform na X, sinabi ni Salam na ang 7 martir sa bayan ng Ansar ay hindi mga pasilidad ng militar at ang mga napatay na kababaihan at bata ay hindi kailanman naging target ng digmaan. Idinagdag pa niya na tungkulin ng Estado ng Lebanon at hindi ng dayuhang puwersa na pangasiwaan at resolbahin ang anumang isyu hinggil sa mga infrastrukturang militar sa loob ng sarili nitong teritoryo. Sumang-ayon din si Pangulong Joseph Aoun sa kanyang mga inilabas na pahayag kung saan sinabi niyang ang mga airstrike ay isang malinaw na mensahe ng pagsabotahe sa proseso ng negosasyon. Tinukoy niya na direktang pinupuntiryan ng mga ito ang mga pagsisikap ng Estados Unidos na naglalayong ipatupad ang kasunduan. Ang ganitong mga hakbang ay nagpapalabo sa tsansang makamit ang mapayapang resolusyon sa lalong madaling panahon sa rehiyon. Bukod sa mga nayon, yanig din ng matitinding airstrike ng Israel ang estratehikong burol ng Ali Taher. Ang burol na ito ay may napakahalagang papel dahil tanaw mula rito ang malaking bahagi ng timog na lungsod ng Nabatye at ang mga pangunahing daan patungo rito.
Ang pag-atake sa mga estratehikong lokasyon ay nagpapakita ng mas malawak na planong militar ng Israel na kontrolin ang mga daanan ng transportasyon sa timog. Sa kabila ng umiiral na tigil putukan, patuloy ang halos araw-araw na pag-atake ng militar ng Israel sa mga lugar sa hilaga ng Ilog Litani, habang ang malalaking bahagi sa timog ay nananatili sa ilalim ng kanilang kontrol. Depensa ng Israel, ang kanilang mga airstrike ay tugon lamang sa mga aktibidad at operasyon ng Hezbollah laban sa kanilang mga sundalong nakatalaga sa mga sensitibong bahagi ng hangganan. Ayon sa tanggapan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nilabag ng Hezbollah ang kasunduan ng atakihin nito ang mga sundalong Israeli sa loob ng Lebanon na nagresulta sa malubhang pagkakasugat ng 3 sa kanila. Sinabi ng Israel na ang kanilang militar ay tumugon lamang sa pamamagitan ng pag-atake sa himpilan ng Hezbollah na nag-utos ng operasyon bilang bahagi ng kanilang karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinabi ng militar ng Israel na ang kanilang mga sundalo ay nasugatan dahil sa isang explosive drone na pinakawalan ng Hezbollah. Iginiit din nila na huli na nang malaman nilang sadyang inilagay umano ng Hezbollah ang mga sibilyan sa loob ng pasilidad ng militar upang magsilbing panangga laban sa mga pag-atake. Ang akusasyong ito ay mariing itinanggi ng mga lokal na awtoridad sa Lebanon na nagsabing mga sibilyan ang naging biktima. Sa isa pang opisyal na pahayag ng militar ng Israel, kinumpirma nilang napatay sa pag-atake sa Ansar si Ali Samir al-Hajj Hassan na inilarawan bilang isang battalion commander ng Elite Radwan Force ng Hezbollah. Bagamat inamin nilang kasama nito ang kaniyang pamilya na nadamay sa pagsabog, binigyang diin ng militar na hindi kailanman naging target ng kanilang operasyon ang mga kapamilya ng commander sa nasabing bayan. Sa kabilang banda, nagpost ang mga taga-suporta ng Hezbollah sa social media ng mga larawan ng napatay na commander kasama ang kaniyang asawa, 3 anak na lalaki at 1 anak na babae. Kinumpirma nilang lahat sila ay nasawi sa naturang airstrike ng Israel. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding galit sa publiko na nakikita ang pag-atake bilang isang direktang krimen laban sa buong pamilya at isang malalang paglabag. Isang opisyal ng Hezbollah ang hindi agad sumagot nang tanungin kung sila nga ba ang naglunsad ng pag-atake laban sa mga tropang Israeli. Gayunpaman, nanawagan ang grupo sa pamahalaan ng Lebanon na humanap ng mga paraan upang pigilan ang agresyong ito sa halip na ipagpatuloy ang mga direktang pakikipag-usap sa Israel na pinangungunahan ng Estados Unidos na tinawag nilang pagbibigay ng libreng regalo sa kaaway. Idinagdag ng Hezbollah na ang panig ng Amerika ay maituturing na direktang kasosyo ng kaaway sa mga krimen at massacre na nagaganap sa bansa. Bago ang insidenteng ito, 2 sundalong Israeli ang napatay sa isang pagsabog sa Timog, Lebanon, na siyang unang naitalang pagkamatay sa panig ng Israel mula nang maipatupad ang tigil putukan, bagamat hindi nagbigay ng opisyal na pahayag ang Hezbollah hinggil sa kung sino ang may kagagawan. Sa kasalukuyan, nakapagsagawa na ang Lebanon at Israel ng 7 yugto ng negosasyon kung saan ang pinakahuli ay ginanap sa Rome kamakailan. Ngunit ang Hezbollah, na patuloy na tumatangging isuko ang kanilang mga armas, ay nag-akusa sa pamahalaan ng Lebanon na gumagawa ng napakaraming konsesyon nang walang anumang malinaw na garantiya na tuluyang aalis ang mga tropang Israeli sa kanilang lupain. Ang digmaang ito ay sumiklab noong 2 ng Marso nang magpakawala ng mga rocket ang Hezbollah matapos salakayin ng Amerika at Israel ang Iran. Mula noon, mahigit 4,000 katao na ang napatay sa Lebanon dahil sa mga airstrike, kabilang ang daan-daang sibilyan. Sa panig naman ng Israel, may 40 sundalo at 3 sibilyan ang naitalang nasawi na nagpapakita ng matinding pinsala at kawalan ng katiyakan sa rehiyon. Formal na hiningi ng pamahalaan ng Iran sa Qatar na palayain ang 3 piloto ng kanilang Su-24 fighter jet na binihag matapos mag-eject ilang buwan na ang nakalilipas. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa habang nananawagan ang Tehran sa mga internasyonal na organisasyon na makialam upang mapabilis ang pagpapalaya sa kanila. Kinilala ng militar ng Iran ang 3 pilotong bihag na sina Havad Salehi, Abdulmajid Dashtian at Omran Beraveshan. Ayon sa mga ulat, sila ay kasalukuyang nakakulong sa Qatar simula pa noong bumagsak ang kanilang Su-24 fighter jet sa gitna ng isang mapanganib na operasyong militar, ilang buwan na ang nakalilipas. Ang kanilang kalagayan ay nananatiling isang malaking usapin sa seguridad at diplomasya sa rehiyon ng Gulf ngayon. Ang kumpirmasyong ito ay nanggaling mismo kay General Mohammad Bagherzadeh, ang pinuno ng komite para sa paghahanap ng mga nawawalang sundalo ng Iran.
Sa isang opisyal na liham na ipinadala sa International Committee of the Red Cross o mas kilala bilang ICRC, formal niyang hiniling ang agarang tulong ng ahensya upang mamagitan at masiguro ang kaligtasan at pagpapalaya sa 3 pilotong militar na nasa kamay ng Qatar. Binigyang diin ni General Baghersade na simula nang sila ay bihagi ng mga otoridad ng Qatar, ang 3 piloto ay hindi pinayagang makipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya o maging sa mga opisyal ng pamahalaan ng Iran. Ang kawalan ng komunikasyong ito ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa Tehran na nag-aakusa sa Qatar ng paglabag sa mga pangunahing karapatan ng mga bihag na sundalo sa ilalim ng mga batas. Sa kabila ng mga seryosong akusasyon at panawagan mula sa panig ng Iran, nananatiling tahimik ang pamahalaan ng Qatar ukol dito. Hanggang sa mga sandaling ito, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o komento ang Doha ukol sa kalagayan ng mga piloto ng Iran o kung papayagan ba silang mabisita ng Red Cross. Ang pananahimik na ito ay lalong nagpapainit sa diplomatikong hidwaan at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Upang maunawaan ang ugat ng krisis na ito, kailangan nating balikan ang mga pangyayari noong 2 ng Marso ngayong taon. 2 Su-24 fighter jet ng Iran ang lumipad mula sa Shahid Doran Air Base sa lungsod ng Shiraz. Ang misyon ng mga eroplanong ito ay ilunsad ang isang ganting salakay laban sa mga estratehikong pasilidad bilang tugon sa naunang serye ng pag-atake ng Estados Unidos at ng Israel. Ang mga pangunahing target ng mga eroplanong pandigma ng Iran ay ang Al Udeid Air Base at ang Ras Laffan sa Qatar. Ang Al Udeid ay kilala bilang isa sa pinakamalaking base militar ng Amerika sa gitnang silangan, habang ang Ras Laffan naman ay isang kritikal na pasilidad para sa pagproseso ng natural gas. Ang pag-atake sa mga lugar na ito ay itinuturing na direktang banta sa pambansang seguridad ng Qatar. Ang Ras Laffan ay hindi lamang isang simpleng infrastruktura. Ito ang puso ng ekonomiya ng Qatar dahil dito pinoproseso ang malaking bahagi ng liquefied natural gas o LNG ng bansa. Ang anumang pinsala sa pasilidad na ito ay maaaring magdulot ng pandaigdigang krisis sa enerhiya at magpabagsak sa katatagang pang-ekonomiya ng Qatar. Kaya naman itinuring ng Doha ang paglipad ng mga jet ng Iran bilang banta sa bansa. Ayon sa mga ulat mula sa CNN na nagbanggit ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan, ang 2 Su-24 ng Iran ay natukoy ng radar ng Qatar nang sila ay may 2 minuto na lamang bago makarating sa kanilang target. Ang mabilis na paglapit ng mga eroplanong ito ay nagdulot ng agarang alarma sa Air Defense Command ng Qatar na nag-atas sa kanilang mga puwersa na maghanda para sa isang matinding labanan. Sinabi ng isang saksi na ang mga jet ng Iran ay may dalang mga bomba at guided munitions na malinaw na makikita ng mata habang papalapit sa Al Udeid Air Base. Ang pagkakaroon ng mga mapangwasak na sandatang ito ay nagpapatunay na ang misyon ay hindi lamang para sa pagmamanman kundi para sa isang aktwal na pambobomba na maaaring nagdulot ng malaking pinsala at pagkawala ng maraming buhay sa loob ng base militar na iyon. Nagpadala ng paulit-ulit na babala ang Qatar sa pamamagitan ng radio communication upang utusan ang mga piloto ng Iran na lumiko at lumisan sa kanilang airspace. Gayunpaman, walang naging tugon mula sa mga piloto ng Su-22. Ang kawalan ng sagot na ito ay nagpatibay sa hinala ng Qatar na ang mga dayuhang jet ay may masamang intensyon at determinadong ituloy ang kanilang mapanganib na misyon sa bansa. Upang maiwasan ang radar system ng Qatar, bumaba ang mga jet ng Iran sa taas na 24 na metro lamang mula sa lupa. Ang mapanganib na taktika ng low-altitude flying ay karaniwang ginagamit ng mga militar upang makalusot sa mga air defense ng kalaban. Ngunit sa kabila ng pagtatangkang ito, nanatiling alerto ang mga radar operator ng Qatar at patuloy na sinubaybayan ang bawat galaw ng mga jet na ito. Dahil sa kakulangan ng oras at batay sa mga nakalap na ebidensya sa radar, formal na idineklara ng pamahalaan ng Qatar ang mga pumasok na Su-24 ng Iran bilang hostile targets o mga target na kaaway. Ang desisyong ito ay nagbigay ng autoridad sa militar ng Qatar na gamitin ang nakamamatay na puwersa upang depensahan ang kanilang teritoryo bago pa man makapagpakawala ng mga bomba ang mga eroplanong kalaban sa kanilang lugar. Agad na nagpalipad ang Qatar ng kanilang mga advanced fighter jet upang harangin ang banta. Isang heavy fighter na F-15 ng Qatar Air Force ang mabilis na nakatagpo sa 2 Su at 2 Quadrupo ng Iran sa himpapawid. Ang F-15
Nakilala sa bilis at lakas nito sa labanan, ay nakaposisyon ng maayos upang simulan ang pag-atake laban sa mga pumasok na eroplano ng kalaban sa loob ng kanilang sariling teritoryo at himpapawid. Nagkaroon ng maikling sagupaan sa himpapawid bago tuluyang pinaputukan at pinabagsak ng F-15 ang dalawang Su-14 ng Iran. Ayon sa mga opisyal na ulat, ang mabilis na aksyon ng Qatar Air Force ay nakapigil sa isang malaking sakuna na maaaring naganap sa Al Udeid at Ras Laffan. Dito rin nagsimula ang pagkawala ng mga piloto ng Iran matapos silang mag-eject mula sa naglalagablab ng mga eroplano sa karagatan. Sa kabilang banda, iba naman ang bersyon ng kwento na ipinipilit ng Tehran. Ayon sa militar ng Iran, matagumpay na nalampasan ang kanilang mga Su-20 amang air defense system ng Qatar at nagawa nilang bombahin ang Al Udeid Air Base. Iginiit ng Iran na nagdulot sila ng malaking pinsala sa pasilidad bago pa man sila hinarap ng mga fighter jet ng Qatar, isang pahayag na mariing itinatanggi ng Doha at ng Estados Unidos. Idinagdag pa ng Tehran na ang kanilang dalawang jet ay tinamaan ng air defense systems habang pabalik na sila sa kanilang bansa sa ibabaw ng Persian Gulf. Sinabi ng militar ng Iran na simula nang mangyari ang insidenteng iyon, patuloy ang kanilang pagsisikap na matukoy ang sinapit ng kanilang mga piloto na ayon sa kanila ay biktima ng isang illegal na pag-atake sa ibabaw ng international na airspace ng rehiyon. Noong ika-29 ng Hulyo, inanunsyo ng pamahalaan ng Iran na ang labi ni General Majid Kazemi, isa sa 4 na pilotong sakay ng mga bumagsak na Su-24, ay ibabalik na sa bansa. Ang pagbabalik ng kanyang mga labi ay naganap matapos ang masusing proseso ng negosasyon at pagkakakilanlan na nagbigay daan upang mabigyan siya ng isang marangal na libing militar sa kanyang sariling bayan. Ang pagkakakilanlan ni General Kazemi ay napatunayan sa pamamagitan ng pagsusuri ng DNA at iba pang medikal na pagsisiyasat. Sa panahong iyon, ang kapalaran ng 3 pang piloto ay nananatiling hindi malinaw na nagdulot ng espekulasyon kung sila ba ay nakaligtas o namatay sa pagbagsak, hanggang sa lumabas ang pinakabagong pahayag ng Iran na sila ay buhay at kasalukuyang nakapiit sa mga bilangguan sa Qatar. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa rehiyon ng Gulf, kung saan ang diplomasya ay unti-unting napapalitan ng komprontasyong militar, habang patuloy na nananawagan ng Iran sa Red Cross at sa buong mundo. Ang mata ng publiko ay nakatutok ngayon sa Qatar kung paano nila tutugunan ang isyong ito na maaring magbago sa takbo ng geopolitika sa gitnang silangan sa mga susunod na araw.